kunin mo na yung 2 kaban na hinihiram mo dito. Kasi mamaya, darating yung buyer, baka may sama pang may benta ko. Oo, Mare. Hintay ko yung anak kong magbubuhat. Oo, sige. Baka mamaya may sama. Tagal naman nilang nag-uusap. Upo muna ako dito habang hinihintay ko yung anak ko. Oo, sige. Hihintayin ko yung buyer. Dito na naman ito. Insan, baka pwedeng pahiramin mo muna ako ng 1 kaban. Bibigasin ko lang, wala kaming bigas mamaya. Wala Eto kasi, nakuha na nila to. Inihintay ko lang yung kukuha. Ikaw naman, nakita mo lang akong umani. Pumunta ka agad dito. Kulang pa nga tong pambayad ko ng utang. Wala ka na bang ibang kamag-anak na malapitan kung hindi na rin ako? Sige nga Rod, Insan, kung wala, pasensya na. Ay, oo, wala. Wala kang makukuha. Oo, marami na. Tagal naman ng anak ko. Pile, anong ginagawa mo dito? Hinihintay ko kasi yung anak ko para buhatin yung hinihiram ko kay Maring Ibyang. Buti ka pa, pinahiraman niya. Di man lang niya ako binigyan. Bakit hindi ka naman niya binigyan? Kamag-anak ka pa naman niya. Pagdating talaga sa kagipitan, kamag-anak ang hindi maaasahan. Kaya minsan, mas okay pang humingi ng tulong sa ibang tao kaysa sa sarili mong kamag-anak. Hindian ka na nga lang nila, makakarinig ka pa ng masasakit na salita. Dito na ako, O mamaya, bibigyan na lang kita pa dun sa mahihiram ko. Sige, thank you. Ano yung sinasabi ng Lele? Wala. Ay, buhay! Panibagong buwan, panibagong utang na naman. Buhay nga naman, oo. Miikot na lang talaga ang buhay sa trabaho. Sahod, bayad utang, tas trabaho ulit. Buhay nga naman, oo. Si Biba Uy, Biba! Bilan mo na tong natitirang tusino ko dito para makauwi na ako. Utangin ko na lang totally, isa naman na pala yung natira mo. Ano ba yan, Biba? Wala nga akong ibibili ng bigas O kaya, palitan mo na lang ng bigas. Sige na, kasi wala akong isasaing mamaya. Tsaka, pahiramin mo na rin ako ng bigas, dagdagan mo na. Kahapon pa kasi ako na mga problema sa bigas, naglugaw na nga lang kami kagabi. Di ba, kaani lang nung auntie mo Ibyang, bakit di ka ba nakahiram sa kanya? Kahit pambigas nyo lang? Hoy, hindi ko ante yun, pinsan ko yun. Tsaka, sinubukan ko nang humiram dun kahapon. Di nga ako pinautang, buti nga si Lele, binigyan niya. Pero akong pinsan niya, hindi niya ako binigyan. Natiis niya na hindi kami kumain. Kaya ayun, naglugaw talaga ako. Lugaw ang hinapunan namin. Kaya, sobrang ugali nun, insan ko ibiyan. Ganun ba? Ang pagkakaalam ko, mabait yun O baka naman ikaw yung may problema. Ay, maniwala ka sa akin, Biba. Masama talaga ugali nung pinsan kong yun. Hiram nga ako ng bigas dun, bibigyan nga niya ako, pero ang dami niya pang dada. Kaya madamot talaga yun, tsaka mayabang pa. O siya, iwan ko na yung tosino dyan sa may lutuan mo, ha? At babalikan ko na lang yung bigas, may sisingilin lang ako dyan sa kabila. Sige. Dito ko na ilagay. Sige, daanan mo na lang mamaya. Diba? May ulam ka na ba? Baka gusto mong manguha ng papaya doon, mag-abraw ka. Ay, meron na! Siguro kasi, nagpinta kanina ng kusino, palitan ko na lang daw ng iba, kaya iniwan niya. Yun, si Kureng, yung pinsan ko na yon. Nagpunta siya kahapon sa akin. Nangungutang siya ng bigas, akala mo naman may pinatago sila sa akin. Sa akin naman na sila umaasa. Kung binigyan ko naman, wala naman nang balik. Dapat pinagbigyan mo na sana. Kanina, kung bigyan mo lang yung pinagsasabi ko tungkol sa'yo. Alam mo, Biba, natuto na akong tumanggi. Kasi inaabuso naman na nila ako. Araw-araw naman na nila akong hinihiraman. Anong akala nila sa akin? Mapera, kesyo mane. Kaya mahirap magpahiram yung mga kamag-anak na ganyan. Kaya magaling silang magbaliktad ng sitwasyon. Tignan mo yan, Biba, may nasabi pala sa'yo, hindi ko alam. Hindi naman lahat ng oras ay maaasahan nila ako. Hindi rin lahat sa kagipitan maaasahan nila ako. Minsan talaga, grabe din sila pagpakahingi ng tulong. Parang ako na lang lagi yung sandalan nila. Humindi ka lang ng isang beses, ako na yung masama. Kinada kiti, kore awan kasi kasinsin mo kasta. Nakaw. Kaya pa. Ay, wala akong pakialam kahit marinig niya.
Kasakit sa dibdib ng makarinig ng mga salita na masasakit sa kamag-anak.